Congratulations, Cedric. Welcome. Isa ka ng bona fide kapatid. Wow. Ano, naka-adjust ka na ba from the signing ngayon? Alam ko, ikaw yung anchor din mamaya. Actually, to be honest, hindi pa. Hindi pa ako nakaka-adjust. So, overwhelming pa rin siya. Pero, syempre, nililive ko each time na may nakakarap ako ng mga bago at saka ang daming ginagawa. I think it's a good problem. Kasi yung nabibisi ka at the same time, naging productive yung araw mo. And right now, ano yung mga vision mo bilang isang kapatid? I hope na yung mga avenue na hindi ko pa, parang kinakatakot akong gawin na before. Sana ma-revisit ko siya and ma-train ko yung sarili ko para syempre mas maging malawak pa yung perspective ko when it comes to acting and ma-develop ko pa ibang mga skill sets sa pagiging isang artist. Ano yung sinasabi mong mga avenue na yun na hindi mo pa na-touch, na tingin mo, kakabahan ka? I think kailangan ko i-revisit yung dancing ko. I was a dancer before, bago ako maging actor. Tapos yung singing, kasi parang feeling ko, parang when I did Mula sa Buwan, parang sabi nga nila Pat sa akin na parang may brilyo yung boses ko. I think kailangan ko lang siyang aralin ulit. And yung iba pang mga genre ng acting, like for example, comedy, sobrang hirap ng comedy. Drama, I think nahihirapan pa rin ako. And marami pang kailangan talaga maaral pa talaga sa actor. And yun na nga kanina, na-chika mo na, na marami, na-chika ko actually, na maraming offer kang natanggap post MMFF but you chose MQAA because yun nga dahil I think nabuo kasi yung pagiging pamilya nung grupo kasi ang daming struggle na nga sa Gumburza yung alam mo yan parang 30 cinemas nag-grow siya 230 parang naging underdog yung Gumburza pero lahat kami magkakasama na parang tiwala lang, maganda naman yung binibigay namin sa akin ng pelikula natin, so go lang. Tapos hanggang sa grabe yung naging recognition ng pelikula, di ba? After ng Gabi ng Parangal, yung mga napanalo na awards, naging most awarded film pa siya for MMFF. Tapos nung nag-MIFF pa, parang feeling ko mas doon lumalim yung friendship namin nila Sir Jeff at ng buong team. Tapos pagkatapos pa noon, yung nangyari parang 3 weeks ago, yung natin, Netflix natin, di ba? number 1. Grabe, as in, sobrang nakakatuwa kasi puro estudyante yung pinaka naging number 1 na target nung Alam mo ba, kakagaling ko na ng Australia, yun yung pinapanood ng mga kababayan natin. talaga nice. nice. Pala sa Netflix. Kaya, Buti ang saya kasi global siya. So, mapapanood siya sa lahat. So, alam natin na ang dami nating mga OFW na mga kababayan na gustong-gusto nilang umuwi, pero syempre hindi natin sila maipipilit. Syempre medyo Call of Duty, mga ganyan trabaho. At least ngayon, available na sa Netflix, so papanood na nila. At kailangan nila mapanood lahat. And not only that, I do know that meron kang teleserye, di ba, na-mention mo na in the works, You on TV, di ba? Yeah. Who said It's been a while. I think my last was 2020 pa. Sa TV5 din, yung Paano ang Pasko. So parang yun yung huli na regular na TV. Kasi iba yung dynamics pag TV kasi from time to time, tapos minsan hindi siya chronological, tapos iba yung setup din talaga compared to film, compared to stage. So ayun. Bilang isang aktor, what do you want to bring into the table? Because we do have the Philippine showbiz and the ego of the star. Ikaw, isa kang aktor. Diba? I'm not saying baka mamaya magkaroon ka rin ng ego, di natin alam. The journey is far ahead. Pero you're gonna look back one day in this interview and say, how did you keep yourself grounded all throughout yung start pa lang nung biglang success ng Gumburza and this happening to you? I think babalik lang ako dun sa ano ba yung purpose namin mga artist. Yun lang lagi yung sa akin na parang to have integrity na hindi siya about sa fame and money. Kung ano yung binibigyan namin ng buhay, kung ano yung mga kwentong ikinukwento namin. Lagi dun lang. Yun yung mga ways ko para mag-ground yung sarili ko. At hindi nawawala sa akin yung social responsibility. I think that's very important kasi as an artist. And as a human also, hindi naman kailangan maging artist para magkaroon ka ng social responsibility. And in the future, yun lang din. Siguro, yung makikater ko lang to be open for more collaboration at wala yung seniority. Sa akin kasi ang mahalaga kung trabaho ay trabaho, yung work ethics, yung professionalism, na ayokong maramdaman na parang, siya si best actor. No, ako pa rin si Cedric, tapos na yun. Kumbaga parang hindi naman siya magsisil ng future ko throughout. Kumbaga parang nandyan na siya. Pero hindi ko naman siya dadalin lagi na parang, best actor ako. So ayoko kasi nung ganun. Kumbaga parang ako kasi sa sarili ko, alam ko na ang dami-dami ko pang kailangan matutunan as I said earlier.
kumbaga hindi lang naman dahil sa award ay masasabi mo na parang sobrang galing na niya. Kasi kahit sinong mga international actors pa, kahit ang dami nilang alam, meron pa rin sila nagagawin din na magiging okay. Diba? So ayun lang, gusto ko lang na somehow makita ng public na ang mga actors ay mga tao din at the end of the day. Meron sila mga bad days, mga good days sila. Meron silang mga gandang work at meron din silang pwedeng maging magandang work after all the lahat ng mga struggles and failures. So, Excited kami para sa mga projects mo bilang isang kapatid. Congratulations. Thank you.